We all need that, and we are going to learn from her. She is a wonderful speaker. She's a great, prolific alternative biochemist who will tell us how we can bring balance back into our life again. Tonight, I'd like to introduce Dr. Agabon. She has been here before, and you will be delighted to hear from her again. And is she ready? Are you ready, Dr. Agabon? Okay, let's bring her in and give her a warm welcome, warm Pillars 5 welcome, Dr. Marlene Agabon. Good morning. Good morning. Good morning. So you do understand why good morning? Yes. Okay, so... Oh, I just started, but my phone is ringing. Sorry. I'm sorry I cannot turn off my cell phone because it might be a patient with an emergency. So I'm sorry I have to violate the cardinal rule in giving seminars. You have to turn off your cell phones, and that must include my cell phone. But I will, in every rule there's always an exemption, right? I am exempted. Okay, so how many are we? Is there someone here young? Ah, may maliit. So hindi pa siya kasali? Okay. So the way I look at the audience right now, we are the batch of people whom we may say you are hormonally imbalanced, 90%. Because you are already on chapter 4, chapter 5, chapter 6 of your existence on earth. So you've been abusing yourself for how many decades already? So you're already in the harvest time. So you're going to harvest what you've done before. But somehow, no matter how we tried our best to be wholesome, as far as health is concerned, but there are times we cannot. Actually, hindi ako dapat punta rito ngayon. Nag-fever ako, pero wala na. Hindi na ako makahawa sa inyo. Incubation time has passed. So I'm no longer in the virulence time. Wala na. Lagpas na po. Okay. So I'm confident to come, to talk. So no more virus that I'm going to deliver to the audience. You're assured. So, there are something in our life that we miss to consider. We consider diseases and treat them at the end part. Majority of our diseases are treated by symptomatic approach. Sakit ang ulo, pain reliever. May lagnat, paracetamol. Nagdudumi, nag-diarrhea, anti-diarrhea. Okay? Naglagas ang buhok, tawag lang doon, hanap ng aloe vera, hanap na kung anong inuno-uno dyan. No? Okay? Naglabo ang mata? Salamin. Okay. So, the practice in keeping ourselves healthy in the presence of the threatening diseases, we used to treat that at the end part. We fail to look at the mother source of the problem. Because in general rule, nothing happens without a cause. Meron talaga. But the problem is not on you consider the cause. You just consider the effect. But not knowing what is the cause. You might treat that temporarily. Yes. But you just don't know something is cooking inside. That for all you know, you will end up in the ICU. Diba? Parati akong sampulan na lang. Parati akong constipated. Okay. Inom lang yung tubig, just drink water. Sabi ni Sam, eat papaya. Oh, eat papaya. But you don't think
why am I always constipated? So, kumain ka maraming papaya, the following day, okay. Stop eating papaya, back sa dating gawin. Pareho sa hypertension, maintenance. That's why you have your Suki card. Ha? That's why sabi ko kay Mr. Dizon, the author of that Suki card, he has retired from Mercury. I said, Tito, do you think that you retired with all this accomplishment and you've done a lot good for mankind? So, of course naman, Marlene. Sabi ko, there you are wrong. Baka pagkamatay mo, hindi ka akit sa langit. Sa impyerno ka pa rin. So, bakit naman? Mabait ako, no? Kung mabait ka nga, pero meron kang ginawa. Naging haman ka lang sa pera. So, bakit? Gumawa ka ng program sa Mercury Drug na Suki card. What do you mean by that Suki card? Mercury doesn't want the patient to get well. Because you are duty bound to come and come and come back and come back and buy and buy. That's why you have your card. But if you want people to be healthy, you don't want to see them again sick. If you want to see them again, they're already healthy. But Suki card will come to Mercury. Tapos may ilagay pa sa labas ng tagakuha ng BP. Because you're expecting people na tataas talaga ang mga blood pressure. Okay. So ito yung nangyari sa ating practice. Okay? So, you have to understand, ano ba talaga ang nangyari sa atin? Okay. So, we are talking of hormonal imbalance. So, comes the word balance. Opposite, imbalance. Ano bang babalansihin? Our body has a lot of hormones. That's why meron tayong exocrine, endocrine glands. Ito yung nagpo-produce ng mga hormones. Pero ang mga hormones natin, merong importante, meron lang hormone na sidekick lang, helper lang. Merong principal player, meron lang taga-augment lang. Supporting actress, hindi siyang best actress, no? So, going back to what we call as balance, I would like to talk on the most common na but disregarded hormones. These are the sex hormones. Kung paano ito, nasabi mo, hayaan mo lang yan eh. Libido lang yan. You don't even want to talk about it. Kasi, pag sinasabi, jahi. Diba? Sabi na, pag-usapan yan, parang nabastusan. Because we are conservative type of people. But you might be conservative, but you will die early. So, is there a good practice of conservation? Kasi, conservative eh. Mamatay naman ang mga aga. What's the use of being conservative? Patay ka man din. Mas may pang burara, matagal pa. Masamang damo, mahirap patayin. Okay. So, let's go to balance. The hormonal hormones or the reproductive hormones. Sabihin ko na lang, reproductive hormones. So, babae at lalaki. So, ang unang tanong ko dyan, have you noticed, pag ang tao'y tumanda, alam niyo, ito yung dissertation ko sa PhD ko in humanities. Kasi mulang maliit pa ako, nag-alaga talaga ako ng mga matanda eh. I observe na yung mga matandang babae, pag tumanda sila, naglaban, nagluto, nagwalis, pero yung ulo nila, ayaw ko na. Talaga kaya pakipag-usap sa'yo. Okay? Mga lalaki naman, matanda na sila, naka-walker na. Walker. Tapos, ayan pa, meron pa siyang cheerers. Mga apo, sige no, one more, hapang. Naka-walker yan. Pero yung ulo niya, So, I tried, kinunan ko siyang statistics. True enough, na talaga, bihira ka lang makakita ng babae na nakaganito. Bihira ka rin makakita ng lalaki na nakaganito. Talaga ang babae ay, si lalaki naman. Okay, next na hinanap ko, the case of rape cases.
if you go into statistical research, makikita po natin, mataas po ang percentage sa rape cases done by elderly. O mas maraming dulo ng rape kaysa bata. Bakit? That is hormonal. Okay? So, pag ang tao medyo malibog, give him consideration. Hormone lang po yun. Okay? So, parati yung sinasabi sa mga babae, maligo ka na nga, kaysa mag-sideline ka pa. Si mga lalaki rin, maligo ka rin, at ipikit yung mata mo. Dahil pag hindi ka marunong mag-handle sa sarili mo, you will end up with prostate cancer. So kami no, sa kumpinto, tinuturuan kami, tao lang din kami, no? Eh kung hindi namin alam ang gwapa at gwapo, abnormal kami. So pag nakakita ng gwapo, tapos yung pare din, makakita din ng gwapa, lalaki din yan eh. Okay, tinuturuan kami yan. If you see someone beautiful, parang hindi ka uminit, thank you, God! Thank you, Lord, for giving me this privilege or chance to see such a beautiful creation of yours. O, tingnan natin. Sobrang pas pinaliguan ng hilo. Pero kung makakita ng dumaan at malusog na dibdib, malusog na dibdib, wala na, na-cross-eyed na. Masundan pa. Matigas pa kaya? Yan. Yan ang next na tanong. Ang pangatlo sana, hindi na itanong. Totoo kaya yon? Kasi kaminsan pikitan din eh. No? Bakit ang tao, of all the parts of the body, lalo mga babae, bakit gusto pa ito na palakihin? Okay? Bakit? Bakit hindi ang tinga pa ang palakihin? Oo, bakit hindi ito ang palakihin? Bakit ito? Because this is one of the erotic zone. This is one that gives life to a life. We are talking straight kasi walang tao na pinanganak ko ng gender eh. Pag ikay walang libo, you are an abnormal person. That's why when I handled before marriage counseling, at tinatanong ko diretso sa client ko, sige, hiwalay mo na kayo. Si Mrs. Don, si Mr. dito. Isa-isa yan. Hindi yun sabay. Mag-away silang dalawa eh. At kanya-kanya denial yan. Yan, si Mr. Tinatanong ko parati. Brad, ilang taon na kayo ni Mrs. na nag-asawa? Pag kayo nakarating ng problema ng ganito, ilang taon din kayong nag-girlfriend ng boyfriend, yung relasyon nyo noon. I have a lot of this past. Then, diretso, Brad, ilang panty ni Mrs. ang masira mo? Sabi niya, ano? Oo, ilang panting nauna. Kasi pag ang babae dalaga, hindi yan makaunat eh. Mabutas lang yan. Pero pag ang babae may asawa, hindi yan nakabutas. Unat yun. Bakit mauunat? Trabaho si babae sa bahay mula umaga hanggang gabi. Hanggang hapon yan, trabaho ng trabaho. Pag uwi ni Mrs. Ni Mr. patrabaho, buti pa yung maid. Kasi may time to rest pa siya sa gabi. Day service. Pero si Mrs. day and night service without day off. Okay. Oh, wala pa yung ano. Wala pa. Kupitan pa ni Mr. yung sahod eh. Marami akong utang sa kantin, pero walang kantin yung trabahoan. May utang akong ganyan. Para lang ma-justify yung kulang. Now, going back to that. So, pag nandyan si Mr., remember, nung kayo kinasal, you are duty bound to submit. That's why, ikaw babae ang nagbibilo, si lalaki wala. Because you deny when you get married, you got to deny your authority. That's why nagbibilo ka. And you're going to submit to your husband. Walang Andres Bisaya. Kasi pag Andres Bisaya, laking kasalanan mo. At ikay isang tangang tao. Bakit? Kumuha ka ng tao na wala utak. Dahil ina-under ko lang eh. That's why don't be proud, women. You should not be proud na Andres Bisaya yung asawa niyo. Kasi napakatama mo. Kumuha ka pala ng tao na walang utak, na parang kaya-kaya mo lang paikutin. Regardless kung anong natapos ang asawa mo, or regardless intellectually or academically mababa sa asawa mo, inside the house, he's the boss.
So, gano'n ang mangyayari. Pag may asawa ka, submissive ka na ba? Ka talaga. Although there are times na pagod ka na. Pagod na. That's why si Mister, sige na. Sagot naman ni Mrs. Ayoko nga. Sige na, ayoko nga. Hala, batak-batak yan, batak-batak. That's why yung panty na una, yung gatem. So, pag walang ganyan, what a boring sex life. And your marriage will be in trouble. Pinata ka pa, ano? Magandang practice ngayon. Lecture lang to daw, walang laboratory muna. Lecture lang. No lang. Okay. So, pag merong nangyari na nakasira, meaning to say, you practice wholesome, healthy sex life. Pero kung wala, the missionary position, pagkatapos, sige, takpan. Hindi kayo magtagal. 5 to 10 years, wala na kayo. Bakit? You easily reach the point of satiation. Kahit anong kain mo ng lechon, umaga, tanghali, hapon, lechon, umaga, tanghali, hapon, darating talagang araw, maghanap ka ng bago. Yes, that's why maraming mga mag-asawa naghiwalay na ang sideline ni Mr. ang maid. For a change. Tikman nga natin ang pangit. Igwapa mo ito asawa ko. Ano kaya itong pangit? Bakit hindi alam ni Mr.? It's the same anatomy. And it's the same sarap. We measure that by nearly equivalent volt. Beyond that, wala na talaga. Hanggang dyan. Yan ang mali ng tao. Akala na may masarap pa eh. Hindi. Hanggang diyan lang talaga yung sarap na yan. At the more you ask for more sarap, the more you are beholden and the more you become a sinner. Because you become greedy. But if you do that with passion and of course, your spiritual and moral obligation to your partner, lahat ng konsiderasyon may bigay mo. So, isa yan na kailangan i-practice. Kasi yan ang isa sa mga bagay that makes hormonal imbalance in your life. Bakit? May stress eh. Okay, so, here it is. Introduction pa lang yun. Warm up pa lang. Warm up lang, warm up. So, ito yung point 0. Okay? Pag sabi mong balance, when one goes up, one goes down. So, kailangan balance yan. Kung gaano, ilang angle dito, ang angle dito should be equal sa angle dito sa baba. So, kung ang progesterone tumaas, estrogen drops. Pag drops sa estrogen, progesterone drops, estrogen up. Like a seesaw. Now, doing this, you create the so-called cycle. That's why may menstruation, merong wala. Mga lalaki, walang menstruation. In fact, yan ang dahilan kung bakit tango-tango sila. Then, naupos natin ang ating hormone, tayo mga babae, sa menstruation natin at panganganak. Si Mr. hindi nanganganak. So, nagbibuild up yung hormone niya sa kanyang katawan. So, ang mga lalaki, patanda ng patanda, palibog ng palibog. Oo, palibog ng palibog yan. Kaya pala, yes. Oo. Palibog ng palibog. That's why this is, you must be considerate to your husband because it is not his fault. Because that is hormonal of origin. Wow! So kayo ngayon, magpasalamat kayo sa akin ngayon. Magandang katwiran. Kasi ganun pala yun. Oo naman. Pero careful ka rin, you end up with prostate problem. So, pag tumaas ang isa, bababa si isa. Ganon kataas, ganon ka baba. Either of the two, nakaganyan talaga yan. Any delay dito sa pag-akyat baba, then those are the things that you're going to consider. Ano ba yun? Ano ba mga dahilan? Okay. So, number 1 talaga, one is nutrition. Pagkain. Pangalawa, lifestyle. Okay. Pangatlo, capital letters.
Trauma. Chemical and radioactive influence. Okay. Now, ito. Ang pinakatindi talaga ito. Okay. Unahin ko muna nutrition. Our body produces its own hormone. Remember, meron kayong the perfect trio. Ito yung tao. Okay. Ganun na lang. Kasi hindi mo ako galing mag-drawing. Okay. Ganun na lang yan. Okay. Si babae, you have the ovary. Si lalaki, you have the testicle. Balansihin pala yan, balancing. Ano yan, look mo? Balansihin ko pala yan. Okay, so the male, the gonads, andun doon yan sa testicle. Sa mga babae, ang corpus luteum nasa ovary. Okay, now, dito sa tatlo, meron tayong tinatawag ditong thyroid gland. Then we have the parathyroid, and you have the pituitary gland. Just in here. Now, usually ang tinitingnan ng karamihan, ito lang agad eh. Ito lang agad. Hindi mo na tinitingnan yung sa itaas. No amount of treating this, kung ang culprit ay andi dito or andi dito, ito, temporarily, mahandle mo. Pero, you will never be freed from that problem. Dahil, meron pa siyang pangailangan doon sa itaas eh. Okay. Now, ano bang relationship nilang tatlo? So, the pituitary gland that is in your brain, okay, produces the so-called thyroid stimulating hormone. So, the pituitary has to produce this to stimulate your thyroid. Okay. The thyroid in consonance with this, pag na-stimulate siya, mag-release din siya ng follicle stimulating hormone, FSH, na mag-stimulate doon na sa ovary or doon sa testicle. So, let's say, may babae na nag-mens. Pag nag-mens siya, halos hindi na mag-stop. Okay? Tapos, nag-obese na siya, laki-laki na. And at that point, if the doctor is smart, she or he should not limit his diagnosis or his examination on the patient on this. He has to go up, she has to go up. Kasi lumubo na yung tao. Bakit ba lumubo yung tao? Dahil tumaba. Ano bang nagpapataba sa tao? Diba? Over-secretion of fats. Okay. Now, sino ba ang naghawak sa metabolic process sa fats? It is your thyroid. So, kailangan tingnan din ito. Eh kung ito ngayon, itong thyroid, meron kang hypothyroidism, meaning to say, the metabolic process has dropped or slowed down. That's why, gain ka ng weight. Okay? Kasi nag-slow down yung thyroid problem o yung thyroid hormone mo, as a whole, yung thyroid gland, slow down. So, pag slow down din ang metabolic rate. So, ang pagtrabaho niya, pag-convert sa iyong fats into energy, hindi nagaganap. So, yung fats mo, nag-accumulate. Saan siya mag-accumulate? To the softest part of your body. Saan ba ang soft part? That's why si babae, pag hormonal imbalance, mas mataas pa ang bilbil kaysa dibdib. Diba? Patong-patong yung dilbil. Like that. Pag nandiyan na si mister, tapos ang takol-takol ng ano na, talagang excuse me na mukha mo, sabihin pa ni mister, honey, pwede nating patayin yung ilaw to be more romantic. Wow. Huwag kang maniwala doon. Sa totoo lang, patayin yung ilaw dahil nagsawa na siya sa mukha mo. Mawala siya sa kanyang concentration. So instead na makatapos siya ng kanta ng bayan kung mag-iliw, with panatang makabayan, and pledge of allegiance to the Constitution of the Republic of the Philippines, baka second stanza pa sa bayan mag-iliw, nag-retreat na. Bakit? Pagtingin sa mukha mo,
Ang may mukha nyo. Na hindi naman nakakagana. So mag-imagine na lang, sino ba imagine ko artista? Okay? Pag bumira na, hindi na pangalan ng asawa, pangalan ng artista. Hindi ka kaya magalit yan. Iba yung sinisigaw ng asawa mo. Oo, si Ann Curtis na pala yung kanya, hindi imagine. Bakit ikaw pagtingin, parang kasi dili ataya-ataya na nabuhay. So na-turn off ang pobre. That's why, tayong asawa, we must remain attractive to our husband till death do us part. Hindi yung pag-uwi ni Mr. Alam na ni Mr. Paksiw na naman ang daw. Hindi pala, si Mrs. pala, hindi na nalilig. Kasi parating sinasabi, ay may asawa na ako, may married na ako. Di bang nagpabaya sa sarili? No, niya ang suso niya, ang haba na, para ng papaya. Okay. Ganon? Now, hindi for these people, kasi, yun ang sabi nga niyo, kinanong ako in one of my seminar, kausap ko lang kanina si Sergey, doon sa Kathmandu. May babae nagtanong sa akin, Mrs. Sabi niya, is there a way for the boobs, the breasts, to stand up again, even if you are 60 years old? Parang nasyak ako sa itong gawin niya sa isita ng edad. Gusto pang tumayo yung suso. So sabiro ko sa kanya, sabi ko, alright, simple, give him the broom. What broom? Let her go. Let her go and broom the floor or whatever, sweep the floor or whatever. Why? When you sweep the floor with the broom, no one is sweeping that this way. You are going to sweep the floor, you have to bend, okay? So yung floppy na suso, pagsamantala, kumakayo, nakatutok sa sahig. So at least temporarily, kayo din. Kasi nakagini pa 60, kasi sa totoo lang, pag naglaylay na, no amount of brasserie. Kahit mag-bra ko pa dyan, lulusot din yan dito eh. Lulusot. Parang din yan sa mga lalaki, mag-edad ng sa isita. Kahit anong suot ng brig, mahalin man nga brig, ring my balls, lalabas pa rin si balls. Kasi ganito na kahaba. When you grow older, you lose your muscle tones. So, pagsak yan lahat. How do you look? Diba? Wala ka talagang kagana-gana magtingin na. Kahit magpabay, bye-bye, honey. Dalawang bumababay. Ito at ito, bye-bye. Kasi nanglalay-lay ka na. Tapos kung mag-short yung kapitbahay, nagsiselos ka, mag-short din. Tapos kung paglakad, parang penguin. Bakit? Yung hita, umapay-pay na rin. That's what hormone has done to us. It makes us beautiful sometimes, but sometimes, when we love them, they will leave us ugly and sickly. Okay, going back to this. So if there's something wrong with this should not be limited. Kung kayo punta kayo ng ubigayin ninyo, don't forget this. If there's something wrong, makikita ito sa thyroid profile test, there must be something wrong with your pituitary gland. Lalo na kung nanggagas na ang buhok. Ay, hipo lang. Hipo. Sorry, nasagatan. Kasi when you grow older, you lose your hair. Kasi the absorption, the conversion of your GABA in the digestive tract is now failing. Kasi matanda ka na. Alright. So ano ba kalalim ang salitang matanda? Yun. Okay, nutrition pa lang tayo So, kinulang ka dito sa, balikan natin yan, balik sa tayo rito, parang tama yung sequencing. Nutrition. Ano ba ang nutrient ang kinakain natin? We eat more of the carbo than to other food. Pag mushroom, sabihin ka, class, basta mushroom. Turuan na walang class na mushroom, gumising ng maaga at pag magkidap-kidlat, alas 5, bumaba ka na, maraming mushroom labas. Bye, malamig. Okay? So, we have all the reasons for that. Another, kakain na tayo ng ube pa Christmas. Diba? Ube, halaya, na daya, nilagyan ng kulay at hinaluan ng kamote.
Okay. So, ano pa bang mga daya natin sa OB? Ang dami. Your OB is the richest source of phytoprogesterone and estrogen. So, yun. Sumula ngayon, ngat-ngatin na niyo ang OB. Tingnan mo mga ita, mga native na kumakain ng root crops, mga OB, walang diabetes, wala silang problema. Ang liit na babae, pagtawag sa mga anak, Diyos ko na, parang mga biik, ang dami, isang lusina, isang team sa basketball. Paano man ito? Walang pantera, walang mga anak, sandalan sa puno ng nyo. Paglabas, anong anak ko? Babae? Lalaki? As simple, I experienced that in Cotabato. Ang bidaan ng anak, i-assist ko, ayaw. Hindi ayaw niwag. Tapi lang, upo sa puno ng nyo, at umire. Pag ire, binunot niya. Bigay sa akin. Sabay tanong, babae ang lalaki. Para man lang kumain ng pandesal. Samantala mga babae sa Manila, punta pa ng Makati Medical Center, magsuot pa ng ganyan. Ang dami-dami. Para mamatay na. Pero dito, parang, apo! Para bang sulikang ka na, labas! Sige sa'yo. Ano, babae o lalaki? Nakangiti pa. Sabi ko nga, ano nakakaluwag ito? But if you study their nutrition, they don't have prolapse, vaginal prolapse. They have good hormonal balance because of their food. Yan ang wala sa atin. No? Okay, next. The lifestyle. Ano bang lifestyle natin? Always out during night time. You don't sleep. Parang mga owl. Okay? Then, while outside, anong iniinom? Kape. Lalo na Starbucks kasi sikat. Meron din, yung sa tabi-tabi, na brewed coffee na sinala doon sa medyas. Di ba, meron nagtinda ng kape na sinasala lang, brewed coffee. Tignan ninyo ha, pag ang salaan medyas. Okay? So, alin sa dalawa, tayo ang dating. Coffee. Coffee contains caffeine, which is a stimulant. Okay? Ang kape, caffeine, dalawa kasi sa kape na meron doong disgrasya. So, yung coffee mo, one contains the stimulant. So, pag sabing stimulant, it speeds up. It speeds up biochemical reaction. Coupled with absence of enzyme. Bakit? Bakit walang enzyme? Wala nang kinain ng tao ngayon na hindi luto, overcook pa nga. Wala na. Lahat na dinaan na sa apoy. Lahat na dinaan na sa mga processor. Centrifuging destroys enzyme. Okay? So, wala nang enzyme, na-stimulate pa, so, you speed up the chemical reaction. Your enzyme handles supposedly this unwanted thing because your enzyme will act as the buffer. When something has gone beyond the speed requirement, your enzyme will back in and bring it back. When the reaction is very slow, your enzyme will bring it to the normal side. But the problem, you don't have enzymes. Buti na lang, may pilar, ano? No? I said to Mr. Garcia, you got the correct choice of product. The thing that people must take, but the problem, people do not know. Yes. Diba? Yes, ma'am. Ang source na lang ng enzyme yung prutas, right? Yes. Pero kumakain na tayo ng prutas pag Disyembre. Hindi inuubos ang prutas sa Disyembre. Bakit? Meron pang 13 bilog-bilog pagka January. Lagay pa lang sa yan. Okay? So, paano ngayon? Pag sabi mo, kain ka ng prutas, they would always think of the pears, the apple, yung mga class na punong-puno, ligong-ligo ng mga preservative. Ligo-ligo ng tawas yan eh. That is potassium aluminum sulfate. Okay? Pero pag sabihin mo, kain ka ng bayabas. Ano ka? Ayaw kumain ng bayabas. Ayaw kumain ng yung mga prutas na sa parang. Don't you know that eating bayabas, kahit pa yung bayabas, puno ng bayabas, na doon magdumi yung tao pag umaga.
Kasi yun yung perfect example of organic waste management. Bakit? Pagdating mo, walang kubita, tungtong sa bayabas. Concentrate. Habang naglaglag, kuha sa bunga. Kahit yan, kahit. Lalaglag, si batik-batik ng aso. Kinain ni batik-batik. Ang sobra, decompose to become a fertilizer. And here's the puno ng bayabas, absorbs the fertilizer and becomes bunga. And here you are, eat again the bunga. That is a good cycle. That is zero waste management. Zero waste talaga yun. Now, what is the difference with that? Pagkainin mo ako, mas kakain pa ako doon kaysa bigyan mo ako ng peras. Although, in truth to reality ha, the only fruit that can clean your pancreas is the pears. Siya lang. Walang ibang prutas na makalinis sa pancreas. Peras lang. Pero pag kumain ng peras may kaakibat namang chemicals, o pili ko. Ayos yung pancreas mo, patay naman liver mo. Sige, kumpis ka kayo, asir mo unang papatay sa'yo. Pero kung itong bayabas, wala talaga yun. Kasi kahit may aphids pa yung bayabas, pag nakakain ka ng aphids, hindi naman tutungo sa tiyan mo yun eh. Patay din yun eh. But you got your enzyme, di ba? Vitamin C, walang bayad. Walang bayad. Good citizen. Waste management. Okay? Now, going back to this. So, you must have the enzyme to counteract the unwanted effect of coffee. Now, another, coffee is known for an acidic pH. Okay? If a person is always acidic, you will tend to have hypertension. Mag-wonder ka, bakit ako mataas ang high blood? Mataas na high fat. Akong cholesterol ko ay mababa. Eh bakit ako high blood? Hindi ka ba ma-high blood? Now when you are highly acidic, all your blood vessels will be inflamed. So once they're inflamed, pag na-inflame po ito, okay? This is your lumen. This is the membranous area. Okay? Now, when this is inflamed, the first that will be affected by the acid is this the inner wall. Once acidic, this will be inflamed and will reduce the lumen size. So, once they reduce the lumen size, that increases your BP. At usually, mag-suffer ka ng vertigo. Oh, vertigo. Bakit? Napakaliit yung blood vessel dito, ma-inflame pa, wala nang makapasok na dugo. Wala nang magdala ng oxygen. Pag walang oxygen, ay, aray kumambo, ganito na yung paligid, umiikot ka, duling-duling ka na. Oh, simple lang dahil nagkape ka. If you want to take coffee, kasi part ng diet, take the alkaline coffee. Do not brew your coffee. Lalo overbrewed coffee, maasim-asim na, di ba? So, dapat meron kang pang-neutral doon sa acid. Kailangan meron kang greens. Kasi majority of the greens are alkaline. Acid itong sistema, pag abot ng dalawa, neutral yun. So, pwede ka nang uminom ng kape. Eh kung gusto class yun. Kung gusto ka class, di masunog ka ng bigas. Ang brand doon, Sinugbo. Sinulog bugas. Okay? Gawin mong kape, wala talagang acid yan, detox ka pa. Bakit? That is carbon. Oh. Hindi naman yung carcinogen kasi hindi naman sinangag diretso sa apoy yan eh. Hindi mo lang isang grain ng corn o rice nilagay mo sa apoy. Meron ka ba yung palayok? Ang point sa palayok ang na-expose sa apoy. Ang loob doon naman sinangag yung you charred the cereal. There you got your detox. Very cheap. Magkano ba 1 kilo ng mais o binayo na rice? Magkano lang yun? Ang taga nung gamit doon? Kaya lang walang tatak Starbucks. Okay? Lifestyle natin yan. So, kailangan avoid yourself or maintain the pH balance of yourself. Kailangan hindi ka acidic. Alright. Next. Let's go to stress. Ito yung killer.
Ito yung nanay, that's why tinatawag siya the mother of all diseases. Okay. Here is your stress. Kailan ka ba na-stress? Meron tayong physical stress, emotional stress, mental stress, spiritual stress. Hindi na naniwala ng Diyos, pera na lang. Okay? Now, pagdating mo sa physical, okay lang yan, nagtrabaho ka, napagod ka, as long as you're enjoying. Physical lang yun. But when it comes to emotional and mental stress, this is 50 times potent than physical stress. Tingnan nyo, magtrabaho ka, bahay, laba, luto, plancha, lahat, pagod. Pero dahil mahal mo pamilya mo, okay lang. Pag straight sa likod, wala na, ilang minuto, tayo na, tulog na. Pero pag sabihin, si mister ng babae, okay, may nakitang discount card sa motel, patay kang bata ka. Wala kang ginagawa, pero iyak-iyak na, iyak. No. Wala nang ganang kumain hanggang gusto nang magsuka. Bakit ka magsuka? Na-stress kayo. Nagsikret ka ng maraming acid. Okay. So, what is next to stress? If you are very, very stressed, you will have an acidic environment, whole body. So, you will notice wala kang tinarbaho. Kung acidic ka, na-stress ka, umiiyak ka lang, nagalit ka, bakit sakit yung mga muscle mo? It's because you secrete so much of the lactic acid. Okay? Magtaka ka, bakit meron ako niyan? Na wala naman ako, nagalit man ako sa kahapon, sumigaw man lang ako, wala naman akong pinupukpok. Bakit? Because you created your own PS. Plus, may dagdag pa ito. Every time na magkalit ka na gusto kang pumatay ng tao, you produce 25,000 molecules of free radicals. Kasi kung magalit ka, gusto ka lang pumatay ng tao, huwag mo pasignunutan yun. Dahil talo ka. Marami kang free radicals. Nga ako, galit ako sa estudyante ko na mga laki ulo. Kasi mga anak ko mga mayaman, lasalba. Harap-harapan, mangupya. Sabihan ko na lang, if you want to copy, please copy the correct ones. Not the wrong ones. Kasi kung magalit pa ako, may stress ako eh. Sige, if you want to copy, copy the correct ones. Not the wrong ones. Sabi, talaga bro? Oh yes. I'm still a seminar, please. Okay. So, avoid stress. Why? Kung meron kang free radicals ng 25,000 and you don't have antioxidant, what will happen to you? Oh, di lalo pang dumami ang problema mo. That's why, ako noon, pag nagalit ako, talagang galit na ako. Ay, talaga ka, oh. Ang sarap mo! Ang sarap mo, sampalin. Kaya hindi mo masabi yan eh. Sabi, ang sarap mo, ang halikan, pagpul yung ilong mo. Pero nakaganito, sabi ng student, si Pro, hindi namin alam kung galit ba yan o nagbibiro pa. Sa loob-loob ko, ay salamat, wala akong memorandum. Makatikin ka ng memorandum sa di. Okay, so, now, acidic ka na. What will happen? Ano ang mangyayari sa hormone mo rito kung acidic ka na? When you are acidic, your estrogen will now be converted to become estradiol. Okay. Ano ang gagawin ni estradiol? Siya nang mag-create ng cancer sa breast, cancer sa prostate, cancer sa bone, cancer sa uterus, cancer sa ovary, at last, cancer sa bulsa. Cancer na to eh. Di ba gagastos ka na? So you have to prevent the conversion of your estrogen to become estradiol. In fact kami, pag meron akong problema, SOP ko yan. Pag may pasyente sa akin, hindi na ako nag-benz, tingin ko, alangan may tubuntis, tanda na. Or, huminto yung menstruation ko. First step, check for estradiol level in the urine. Pag mataas estradiol mo, humanda ka.
dahil marami kang abutin. Kasi pag mataas si estradiol, mataas ito. Kasi yung estrogen mo, naging estradiol. Kinulang ka na ng tama na estrogen kasi na-convert sa ito estradiol. Then, estrogen is a precursor substance for the phosphorylation of your carbohydrates, protein, and lipid. So, ang mangyari sa'yo, lulubo ka eh. Bakit? Wala na, manghihina ka. You feel weak. Bakit? Your carbohydrates, your protein, your lipid are no longer converted to become energy. So, you become sluggish. So, body malaise. Weakness. You become weakened. Okay, mawik ang katawan mo. Wala ka ng enerhiya. So, wherein this one, mataas ito, maweaken ka, this will end up to diabetes. Ano bang sunod sa mataba? Diba? Diabetes. Kasi pag tamaas yung estradiol mo, maweaken ka, wala ng conversion, na-store yung mga fats, lulubo ka na. Pag lubo mo, further, ang estradiol will create your carbohydrate craving. Tingnan nyo, bakit yun? Tingnan mo, mga babaeng malaki ang problema. Di ba mataba? Bakit? Sabi agad, problema ko, dinaan ko lang sa kain. Pero sa totoo lang, there is craving. Magkikrave sila eh. Hindi yun, pero kung tusin problema mo, malunok mo ba yun? Malunok mo pa ba? Kung wala talagang cravings lang, sabihin mo lang, dinaan ko lang sa kain. Don't tell me, hindi mo nga malunok yan eh. Parang mabalagbag dito sa lalamunan yun. But what is actually happening is that unknowingly, you crave for carbohydrates and sweets. So, ang mga taong stressful at laki ang problema, they'll grow big. And in fact, sometimes they would even end up to Graves' disease. Alam ba ninyo Graves' disease? Ha? Maging reyna, maging hari ka sa mga itik. Bakit? Protruding eyes. Lalaki yung mata, naluluwa na ang mata. Tapos hinang-hina na. Pati tibok ng puso, hina na. Then, malaman na lang cardiac arrest. You're dead. Dito lang tayo mag-umpisa sa estrogen. Kumantong ka ngayon sa patay ka. Okay? It's either cardiac arrest or respiratory arrest. Kasi wala ng energy. Okay. Now, another effect of your estradiol, the opposite. This become hypertensive. Okay. Taas yung BP. I-squat ko na naman. Your blood pressure will rise. Bakit? When you are acidic, you are loaded with cortisol. That is another hormone produced by your kidney. Okay? That cortisol will trigger the release of so much adrenaline. So, cortisol triggers the release of adrenaline. When adrenaline is released to the system, to your whole body, this will trigger pumping mechanics. So, you will increase your blood pressure na hindi mo naman mataas ang iyong cholesterol, pero mataas yung BP mo. Pag taas sa BP mo, anong susunod doon? Diba stroke? So, malaman bakit ako na-stroke? Hindi naman taas ang triglyceride ko, hindi naman taas ang aking cholesterol. So, there is now imbalance between good and bad cholesterol because of your estrogen problem. Because your estrogen supposedly controls your balance between good and bad cholesterol. Pag bagsak yan, ang iyong bad cholesterol will go up. Your good cholesterol will go down. So, magiging hypertensive. Okay. Another effect of the problem in here is your digestive system. Digestive system natin. Di ba ang mga matanda,
hindi na sila makakontrol sa pagdumi. Abnormal na. Kung hindi yan sila constipated, sila ay nagtae ng nagtae. Okay? Now, dito mga tayo is constipated. Usually, stressful women are constipated. Alam niyo pa paano malaman na tao constipated? Maglakad kayo sa daan. Pag nagsalpok yung kilay, constipated yun. Kasi pag constipated kayo, hindi mo alam ano yung feeling mo eh. No? Para bang, you are not comfortable. So, wherever you go, nakaganito pa, parang kung merong artist, hindi lang madrawing mukha mo. So, ito yung, wow, hormonally imbalance person. Hindi ka na makadumi. Bakit? The peristaltic movement of your intestine becomes erratic because you don't have enough energy to carry the function. Plus, if you have loaded with estrogen and cortisol, that affects the conduction of impulses in your nervous system. So, pag hindi na balanse ang iyong hormone, hindi na po kayo makaalala. Diba? Memory loss. Malimutin na. Malimutin na ako, tanda na eh. Diba? Pero sa totoo lang, malimutin na ako kasi naningil sa utang. Diba? Gusto maningil na sa utang, nalimutan ko. Pero pag utang yan, hindi nalilimot yun. Okay? But under circumstances, all degenerative diseases is caused by hormonal imbalance. Pati vision mo, pati mata. It will cause glaucoma. Maliban pa sa diabetic glaucoma, other degenerative disease of the eyes. Okay? Meron tayong retina pigmentosa na dahan-dahan ka lang mabulag hanggang hindi ka papatay, bulag ka na. Maganda sana kung bulag ka na, patay na. Bulagin ka muna bago patay. Kasi yung retina pigmentosa has no treatment. Anong cause doon? So it's a syndrome, but based on research, major cause to that now is hormonal imbalance. So, pati hearing, bingi. Ha? Ha? Diba, mga matanda? It's because of the tympanic membrane plus yung ating auditory hiatus ng ating mga nerves dito, wala ng conduction. So, whatever na yung galing sa labas na stimulus, hindi na siya ma-read, hindi na siya ma-pick up. Wala nang decibel, wala na. Zero. Nasa, ha? Sunog, ha? Wala, pa rin. Sunog na. Kasi, napabayaan. Do not wait for that time to come. After all, kahit anong laking problema, it all started with simpler one. Now, sa simple pa lang, ayusin mo na. How would you know? Look at your face. Don't forget to put mirror. Eh, marami na ngayon ayaw maglagay ng mirror sa bahay. Because they don't want to see themselves. They cheated themselves. Kailangan tingnan mo yun. And ask people, how do I look? Kagaya ko, ano tsura ko? Do I look 61? Wow! Alam mo rin mga bulador din. Dog, 2 buwan na tayo hindi nakita, but you look 20 years younger. Sabi ko, it's so threatening. 2 months lang, ganun na ako kabata. Ibig ba sabihin, wala pang 1 year, mag-diaper na ako. Mas may ikipan sabihin, 2 buwan na tayo hindi nakita, no? 61, but you look 60.5. At least may 0.5. Mas lapit-lapit yun sa katotohanan, hindi ako nagbago, di ba? Kasi sabihin mo ako, you look 20 years younger. Ooh! Hindi yung mula na garapal talaga, ano? Wala bang mas pino-pino nun? Okay. So, pag mataas ang adrenaline, tataas si BP, tataas si heartbeat. So, para ka na ngayong pato, magpungak-pungak. Ano yung nangyari sa'yo? Ang bilis ng tibok ng dibdib ko. Sabi ko, well, you're a good lover. At malakas pagtibok yung dibdib ng pag-ibig. No? Hindi pag-ibig ito. Hindi ako makaina. Kahit ano
Sabi ko, paluwag sa loob. Talaga magkipag-debate. Dok, hindi pag-ibig ito. Hindi yan talaga ako makahinga. Sige, huminga ka. Laki mo tas ilong mo. Sige. Maghanap na tayo ng oxygen. Kasi pati ako mararatel, mamatay na yung pasyente. Sabi nga nila, pag ikaw kaharap namin, parang hindi na kami mamatay. Sabi ko, may option naman kayo ah. Okay, so, adrenaline goes up. Now, another. When, that's why estrogen tinatawag ay estrogen na dalibog hormone. Dalibog hormone. Kasi siya yung nagdala ng libido. That's why tayo, pag wala na tayong estrogen, excuse me na lang, antok na ako. Ganun na lang, kahit mauna pa yung pante, sayo na lang. Kasi wala na. Now, actually, you ask me, bakit ganyan? No? Kasi mangyari din sa inyo yan. Dapat prepared na kayo ngayon at i-prevent yung mangyari. Kasi tayo mga babae, trabaho tayo, sabi ko na nga, wala tayong day off eh. Si Mr. may day off yan. 8 hours ng trabaho niyan. Eh kung maganda ang kain yan, eh siyempre mga labit yun. Okay? Now, kasi sabi, spiritual and moral obligation for the wife to submit to her husband. Sige, tawad. Pwede. Di ko, okay. Aroy kasakit. Bakit? Tigang na eh. Di ba masakit yun? Alam nga nilagyan mo na mantika? Kahit ano sabi niya, kiway jelly, ano yun? Di sabi ko, di mantika na lang. Lubricant. Okay? Okay, pwede ngayon. Eh si Mister, pagdating sa opisina, walang ibang pinag-usapan. Checks! Talaga, oh. Hinimak na yung asawa mo. Ay, pag-uwi, sabi ni pare. Yun nga, stiga natin. Saka tayo sa Beetle, yung Fox. Ano? Sakay tayo sa Beetle. Sulbahin natin yung mathematics. Paano nakasakay ang ilan? 71 katao sa Beetle na kotse. Anyone? 69. Yes! 69 plus 2, di ba? So, mag-69 sila. Eh, wala naman yan. You have the license to drive even if it is reckless. Kasi mag-asawa kayo eh. You drive recklessly. You are authorized under the law of the land and law of heaven. Kahit anong gagawin mo dyan, basta nagsundo lang kayong dalawa. Okay yun. Walang kwan ba? Walang pusanay. Okay? Okay yun. As long as the vehicle is registered and you are in your garage. You get my point? Pero mas maganda din na mapalit-palit o kotse. Paminsan mag-taxi. At magliko sa Pasig. O sa Sambas, anito? Bakit alam ko yun? Ha? Doon nasunog ang kotse ko. Sa anito, sumamba ang asawa ko. Hindi niya alam, nagliyab na yung kotse namin sa baba. Yun nga, alanganin magalit pa ako. Sinabi ko na lang, ayun! Pag nalaw pa kayo ng apoy, di ba litson kayo? Hindi ko na dinagdagan ng galit. Sunog ng kotse ko, free radicals! Hindi na lang, wala na akong magawa, sunog ng kotse ko eh. Sige, laro pa kayo sa apoy, litson kayo. Kasi nangyari din, ito talagang magnanakaw. Mabuking talaga. Hindi nangyari doon na ang billboy, anak ng kasama ko sa Boys Town, nagpinto sa akin. Pero yung asawa ko, ipikin mo yung kanya sa pintuan, ayaw talaga umamin. Ayaw talagang umamin. Sabi ko, bahala, dalhin mo, libingan mo yan, magkasinungaling mo. Kasi ito talagang bisyoso. Meron na silang PhD. PhD degree yan. Pagkasinungaling. Sabi ko, yun lang katapat ko sa PhD ko eh. 4 ako,
Ako na doctor's degree, tinapatan mo rin ako ng 5 PhD. Ano yun? Sinungaling? Ha? Bisyoso? Nandiyan lahat. 6, 7, 8, meron. So, huwag ka nang ma-insecure. Kasi mas mataas ang PhD mo. PhD sa inom, PhD sa madyong, PhD sa babae, PhD sa pagkasinungaling. Ha? Oo. Dami PhD. That's why I practice patience, consideration, and charity. Because charity begins at home, di ba? At the end, I donated my husband. So kayo mga lalaki, careful kayo ma-donate. Tinuturo ko yan sa mga misis, huwag kayo magalit, huwag kayo masira ang beauty. Tanganda kayo. Kahit anong gusto mo dyan, kahit anong ayaw mo, kung nagbantay man sa'yo, dalawang nagbantay sa'yo, yung kabit niya at siya, talo ka, dalawa sila, ikaw ka, isa ka lang. So hayaan mo sila, parang wala nang bantayan ay, go! Bantay ka lang pag-uwi, may gonorrhea ka lang, lagot ka. Sabi mo niya, ay, ayoko naman ng mga chikipan. Totoo naman din. Ang mga kabit niya, abogada, merong bank teller, sabi ko, good. Abdain mo, chatsa. Sabi mo, bakit nag-deteriorate yung ano mo? Yung taste mo ngayon? Ha? Ba't nag-deteriorate? Hindi na namin ko lalong magalit. Kasi, bakit ako may insecure sa maid? Kung sige, dahil sa'yo na. Sa'yo na yan. O siya na ngayon ang walang ngipin. Kasi sinuntok. Okay, going back to this. Yan talaga. Bahay ng karpentero, sira. A marriage counselor that cannot counsel her own marriage. Sino nga yun? Okay. Alright, going back to this. So, it's libo. Now, tayo mga babae, pag na-traumatize, okay yun ngayon. Sunod yan, kabaka ka naman, hay, nandiyan na naman. Okay. So, repeatedly, nag-increase yung trauma mo, yung fear mo, until na, sa sobrang experience na sa trauma, nga sakit na para bang, ano bang na-experience mo, ano yung Pepsi kulang na sa loob? Kasi nga, talagang traumatic dahil walang lubricant. And it's really that painful. So, pagtingin sa nila, good, alisin ko na, dito na. So, you know the pattern, daily pattern, kung kailan ka naman masaktan. So, anong nangyari? Mag-isip, maglaba. Ang hirap naman kung tigang na tayo eh. Hindi mo naman sabi sa kapitbahay mo yun. Hindi mo rin naisabi sa anak mo. So, you keep the problem by yourself. So, ngayon, yung trauma mo has been haunting you for the whole day. Not knowing later that this trauma was registered to the backside of your mind and the subconscious state of your mind. So, nangyari tuloy, magwalis, magluto. So, pag nakikita ko ng babae, sabi ko, kawawang babae. Babae talaga. Biktima. Wala kang magawa, nag-asawa ka eh. That's part of your mission. Tanggapin mo yun. Okay? Ngayon, si lalaki naman, sa libido, pataas yan ang pataas. Ngayon nga, unused yan eh. Unused. So, pagtanda niya, tataas yung level. So, madali siyang ma-stimulate, lalo na dagdagan pa ito ng insecurities. May insecure na siya eh. Lalo kung tingin sa asawa niya, asawa ko. Kung hindi lang dugong, pigwin. Okay. Tapos gusto siyang tumingin ng iba, hindi pwede. Kasi violation yan. Criminal offense yan. So, huwag na siyang tumingin. So, anong nangyari sa buhay niya? Yung desire tuloy na nasuppress, lalong tumindi. So, pag tindi, register din sa backside of the mind, ayan na. Gusto ko pa sana talaga, eh, nga hindi ako payagan. So, pagtanda, pag tumanda na, hindi na nga nakakilala ng apo, kahit apo sabi na, ay, ang sarap, ay, ang ganda, pero apo niya yun. Bakit? Na-register yan dito sa likod. That's why, hawak ko man ang mga senior citizens, sinabi ko sa kanila yan. Stop. Kung gusto mo ninyo, you must manage well kung manood kayo ng porno. Kasi ang mga matanda, di ba, pag tumanda ka, hindi na, wala na ang pattern sa tulog. Dahil wala imbalance ng hormone mo eh. That's why ang matanda, alas 2 na madaling araw, nakaupo. Naglaro na lang sa dila. Kung di sa pustiso, hanggang magsalita na lang na siya lang.
So, nakakaawa yung matanda. That's why sa mga matandang mga kausap ko, mga senior citizen, sinong byudo? Kami. Sinong byuda? Okay. Sige, magligawan na kayo. Kasi, it's not sexually, but it is companionship. Kasi lalo silang nabugbog sa laman ng utak nila kung wala silang way out. Yun nga, palaro, yun nga, hindi na sa akin, hindi na yan unwholesome na laro ang mahjong. Pag matanda ang nagmamadyong. Kasi pag ang matanda, hindi mo i-trigger parati yung utak niya maging active. Maaga siyang magiging ulyani. Pero kung matanda siya, active ang utak niya, kasi madyong tutudasin ko to. Diba? Diba? 7 pairs. So, makita mo yung drive ng matanda na redirect mo yung laman ng ulo niya. So, na-minimize yung pangarap about sex. Kasi, may diversion siya. Pag walang diversion yan, ay naku, even my own grandfather, patay naman yung hindi na yung tatayo. Doon sa bahay namin, no, sa dorm, sa city kami, dami kami mga apo. Wise yung tanda, uupo doon malapit sa banyo, may tungkod dyan. Pag dumaan kami nakaganon sa tuwalya, sugitin yan tuwalya. Hoy, si Lulu talaga. Ako. Uy, ang ganda, ang sarap. Kunwari ka lang. You see? Kasi, wala na eh. He's not to be blamed. Matanda na, beyond control, and that is hormonally driven. So, matindi ang problema sa hormonal imbalance. Okay, now, bakit ang lalaki naman tayo, mag-edad ng 40, kandidato sa prostate problem. At that age, babae lalaki, 40, chapter 4, tayo nag-decline. Malapit ang menopausal. Si lalaki naman, wala menopausal, andropausal yun sa kanila. Pero ang andropausal na pataas yung hormone. Okay, at the age of 40. So sila, sexually driven. Magkakita lang ng legs na makasilaw. Okay? Ay, hindi niya ginawa nung kabataan niya, pero pagtanda niya, para bang sexually driven nga. So, pag nakikita siya ng inducer or stimulant, madali siya ma-stimulate. Eh kung hindi makadiskarga yun, once a male species ma-stimulated sexually, at hindi niya madiskarga yan, prostate problem. So, turuan niyo asawa niyo pang malayo, alanganin, uuwi pa. Piliin na lang yung kubitang malinis. Kasi, pangailangan niya yan eh. That is biological needs. Ang asawa ko, pinagbigyan ko yun. Tinitrain ko yan sa family planning. Pag uwi niyan, mag-duty ako sa ospital. Parang hindi ko madali. Punta ko sa ospital. Examine mo na. Eh baka yung dalhan mo ako ng hukay kasi military officer siya. So, bakit? Naintindihan ko yung pangangailangan ng lalaki. Maniwala ka, sino bang Miss Universe ang hindi na ano ang kanilang life? Tingnan mo sa Margie Moran, hiwalay. Yung mga beauty queens, bakit sila hiwalay? In spite of the beauty, in spite na ganyan sila kaganda, no? Ang kanilang, they are beauty queens. Eh bakit pinagpalit sila ng asawa nila? There is something. And the secret to that is the hormone. Na hindi maka-cope up. Plus yung point of satiation. Plus yung denial. Plus yung abandonment of responsibility. Kasi busy yung dalawa eh. So kayo na lang bahala, magbalanse sa buhay niyo kung saan kayo hindi nagbalanse. Basta ang hindi balanse, hormone. Okay? Now, next. Nung natruma ka, paano yan nang natruma ka? Kung ang babae nagamit ng iodine at ang nag-insert, hindi doktor, ano lang, altera, or midwife, or nurse, huwag kayong papayag doon. Because this nurse, this midwife, their anatomy is not as high as the doctor. Kasi ang ating mattress, meron tayong specific size. Meron tayong sizes. So yung iodine, intrauterine device, pag i-insert yan, dapat mag-akma siya sa size ng mattress mo. Now ngayon, pag malaki siya, nagsundot yan eh. Tuwing contact, siyempre push and pull, natulak, atras din yung iodine.
So, nagdungkol siya doon sa wall. So, mag-cause ito ng endometriosis or traumatic endometrium that will lead to cancer of the uterus. So, ako, nag-o-autopsy ako. Talaga experience ko yan kung anong misyon ng tao. Pagkamatay niya, makita mo yan sa katawan niya kung anong ikamatay niya. Yung mga babae na hilig na mag-abort, cancer of the uterus. Mga babae na hilig sa ganyan, cancer of the cervix. Ganun din ang mga lalaki. Anything that is done beyond, wala pa o under sex or over sex, that will give you trouble. Because you are going to do sex under the standard set by God. That sex should be done with passion and love. Because when sex is done in the absence of love, it is lust. At rematado ka, impyerno ka dun. So, don't do that. Kasi, meron ka talagang harvest time. Bayaran mo yun. So, ang dami namin pasyenteng ganyan. So, pagkunin mo yung kanilang mga history, talaga, bullseye. So, bangko nga, ang rimata nga ng lupa, samutang ka. Ang kwan nga, ang Bombay, balik-balikan ka. Okay, next. Chemicals and radioactive cause. Ano yung chemicals? Ito yung condom on the part of the male because the spermicidal component in the condom is a carcinogen. Okay? Otherwise, it is not toxic. Hindi mamatay yung sperm. Pero, it is spermicidal, meaning to kill the sperm, it should be toxic. So when it is toxic, it is against life. And the cells that surrounds your penis is a living cell or living cells. So, once in contact, that becomes affected by the effect of toxicity. Okay. For the women, sa chemicals, ito yung ating contraceptives. Ako against ako sa contraceptives because they are synthetic. They are not compatible with our human body. Pero kay madali malang eliminate. But there are a lot of cases that it brought about a lot of deformities on the fetus. The child has the right to be born. Hayaan mo na ang Diyos, maniwala kayo ng providence. Mga ka man ng 20, bahala na si Lord, pinahiram. You are bankable. Bakit? Pinahiram ka ng 20. Hiram mo lang lahat na anak. Maniwala ka lang, kaya mo yun. Of course, with Him. Pero to kill, to murder, no. No. Now, another contraceptive sa women, ito yung pills. Okay? Ano naman ang effect? Cancer of the uterus, cancer of the breast, cancer of the fallopian tube, cancer of the ovary. Kasi they are not organic to your body. Anything that is not organic to your body is against your body. And that will create chaos in the system. Once the chaos is not identified and settled, that chaos will become a greater trouble and you will end up to a very classic death. Cancer. Well, class lang mamatay eh. Cancer, wow. Mamatay TB, What effect? Okay? Next is radioactive. Diba yung mga X-ray technicians? I work in the X-ray department. We have the radioactive buds. Meron kami yan. Kasi yearly kinukuha yan para i-evaluate in Roentgen units ilan ang na-absorb sa katawan namin. Although, as far as chemicals and radioactive thing, you can prevent. Ano bang magagawa mo kung yan talagang trabaho mo? But you must be smart enough that you have something, you take something to prevent the ill effect of this. So you must have your antioxidants. Kailangan mo talaga yan. Otherwise, maplan ka yan. Eh kung trabaho mo yan, wala ka nang magagawa. Pero yung mga tao na nakatira sa ilalim ng mga, what's this? Yung ano ng mga cell sites, sorry for them. I just don't understand why the government allowed that.
In America, no, it's not allowed. But in here, doon pag tumira sa ilalim, gawin pampuste sa bahay, yo. Okay. So, yun po ang nangyayari sa ating hormonal imbalance. Now, pagdating sa progesterone, okay. Pagdating sa progesterone, ano naman ang nangyayari sa atin? Okay. So, you often heard of makapal ang aking matris. It is because you have so much of your progesterone compared to your estrogen. Your estrogen is the one na mag-remove nitong bahay bata, yung nest na ginagawa ng progesterone. Progesterone is pregnancy hormone. Siya yung mag-build up ng tissues doon sa loob ng uterus mo, waiting for the egg to be fertilized. If there is no fertilization that occurred, then estrogen has to act on that and you will start menstruating. Now, marami mga babae na tigin ang kanilang endometrium. Bakit? They are hormonally imbalanced. So, ito na ngayon ang dapat alamin ng bawat isa. You don't need a doctor to know it. If you have falling hair, you're hormonally imbalanced. If you have itchy eyebrow, makati, ito, at lalo kung batakin mo, mabunot na din, you are hormonally imbalanced. Okay? If you are sweating most of the time, you are hormonally imbalanced. If you don't sweat, you are also hormonally imbalance. Eh kung abnormal accumulation ng body fat, obesity, or you gain so much weight at a shorter time, then that is hormonal imbalance. Then, pagkapal ng mukha, hindi yung kapal mukha na walang hiya. Itong dito, somewhere in that area, hanggang dito, kumakapal ito, you are hormonally imbalance. The growing of bigote sa mga babae. Bakit? Bakit ang mga babae 16 years old, 12 years old, may mga bigote yan? Dahil ang ginawa ng tubig ay ang soda. Soda is one of the major cause of hormonal imbalance. Yung soda, maliban sa sarsaparilla. Sarsaparilla is a hormonal balancer. But the one that preserves the sarsaparilla drink induces acid. Therefore, you are not supposed to drink. Meron man din, di wag na, di ba? So, no soft drinks. Now, another, if you are hormonally imbalanced, you are tupakero. Diba? Kunting ano lang, irritability. Isa din yan. And then you have cramps during menstruation, masakit, and then cramps, osteoporosis. Kung kulang po kayo ng estrogen. So, ang problema mo sa estradiol, kailangan estrogen ang mag-dominate, hindi estradiol. How would you check? How would you eliminate the unwanted estradiol from your body so that you will get your estrogen? You have to take your phytoestrogen. That comes from soya. Soya comes from yam, especially wild yam, or ube. Sila po yung mataas niyan. Bakit? Parang poste kasi yan eh. Meron tayong tinatawag receptor sites. At ang batas ng security guard, ano po yun? No ID, no entry. Okay? So, ito yung receptor site. One receptor site, one molecule of estrogen. Now, for this estrogen to function, it has to attach itself in the receptor sites. Okay? Then, 1:1 ratio. Isa't isa lang ito. Now, if you have estrogen and attach itself to the receptor sites, and you have estradiol, the estradiol has no way that can attach itself to the receptor site. So, your estradiol is freely swimming all throughout your body, but they fail to get an attachment to the receptor sites. So, once you have free moving estradiol, they cannot function, that cannot bring about ill effect to you because they have not attached itself to the receptor site. So, anong mangyari sa kanya? Lalo na kung uminom po kayo ng diuretic, pampaihi, sambong, ano pa, asitaba, moringa, pampaihi yan. Maraming pampaihi. So, once you have hormonal replacement therapy,
Yan, nag-carry po yan. Balik tayo mula sa pituitary, because your pituitary that handles the antidiuretic hormone. Once you take diuretics, the antidiuretic hormone is being suppressed. Okay? Now, pag nag-take kayo ng HRT, hormonal replacement therapy, the antidiuretic hormone, hindi na siya makafunction ng gusto. So, iihi na po kayo. Have you noticed na uhaw ka nga? Pag inom mo ng tubig, ilang minuto lang, 3 minuto, 5 minuto, ihi ka na. It's because the tongue signaled the brain that water has come. And the brain will signal the pituitary gland to suppress the antidiuretic. So when antidiuretic is not released, then the water from your kidney and urinary bladder will be released. So, kailangan talaga ang HRT, hormonal replacement therapy. Kailangan ninyo ang phytoestrogen and phytoprogesterone. So, ganun ang trabaho nila, hindi lang dito sa baba. Now, remember, ito lahat na sinasabi ko are all biochemical reaction. And no chemical reaction that would occur in the absence of energy and enzyme. Walang mangyayari pag wala kang energy, walang gagalaw. Kung merong gumalaw, walang mag-control. Sino mag-control? Enzymes. Ang tanong lang dyan, are you eating enough enzyme a day? Hindi ko naman kaya nakinig yung presidente, nagsip-sip ako. Hindi, no? I just want you to tell people, touch their lives. You need enzyme. You don't need to go to pillar. Kumain kayo ng hilaw. Oh, that's all. Kung ayaw mo nang kumain ng hilaw, punta ka pillar. Option pa rin yan. Oo. Kumain ka ng hilaw. Eh, sagot yan. Hindi naman siguradong malinis. O, di punta ka sa pillar. Malinis doon. Kasi there's always, that's why tinatawag supplement. Because you are trying to augment the depleted amount or level of something that is needed to sustain life. So, yan po ang hormonal natin. So, pag hormonal imbalance, pati kuko mo yan. Pati kuko, pati yung kakapal po yung mga keratin. Pag hormonal imbalance ka, kakapal po ito, hindi lang mukha, pati mga kuko. Kakapal yan. And, yun nga, sinasabi ko, your stamina, pag-decline. So, kawawa lang, mag-rito lang. Anong gawin natin? Mag-rosaryo? Yun na lang. So, from now on, please don't drink coffee if it is acidic. You can drink coffee if it has greens. Kasi naging alkaline siya. And drink alkaline water. Stop drinking soft drinks. Para ano mo mga anak nyo ho, i-demo mo sa kanila. Ngayong gabi, tingnan nyo, ibuhos mo yung 1 litrong Coke or whatever you have in your refrigerator. Huwag i-flush nyo yung toilet bowl. The following morning, matake mo sila lahat. Look at that. Pumuti yung toilet bowl na binuhusan mo ng soft drinks. What happened to your intestine? So, kailangan nyo to. So, meron namang mga option. You can take that through food. Nasa inyo na lang kung saan kayo, sa sinasabi ko, kung saan kayo maghanap doon. Magtanim na ba kayo ng ube? Kain na ba kayo ng itong sinasabi kong pagkain? Or look for people who are selling these supplements that would help to replace your hormones. Kailangan ang hormone i-replace talaga. Huwag antayin na senior citizen kasi may 20% discount. Huwag. Ngayon pa lamang, pag meron ng problema, do it because you will spend less. Pag magtumindi na yan, you will spend more and you are in serious trouble. Isipin mo naman na sarili mo na nakaganito ka na. Di ba ang matanda? Ano bang karikatsyon matanda? Di ba? Nakaganito ang katawan, tapos may tungkod, may glasses. That is an exact presentation of a hormonally imbalanced person. Kasi, osteoporosis. So, mag-slip na yung disc mo sa likod mo, kahit ano pang diin niya sa chiropractor,
mag-fracture pa yan. Kailangan tama pa rin ang iyong vertebra. Parang hindi mag-slip at hindi ikaw ma-paralyze. Wala kang scoliosis. Okay. Anhin mo man yan, may calcium ka, may magnesium ka, may silicone, may buron, wala ka ng collagen, wala ka ng hormone, excuse me, walang butong mangyayari. Lalo na kung wala ka ng stem cell. Huwag kayong maniwala sa stem cell na binta ngayon. Dahil, I don't agree with animal stem cell. Dahil that is even worse. Sipin mo, galing sa sheep, galing Switzerland. Ano bang nature ng sheep? Ano ba ang kanilang DNA construction? Diba, slow ang kanilang metabolic rate ng fats, including triglycerides. Otherwise, they cannot sustain low temperature, di gana die. So, kailangan mataas ang triglycerides. Tapos ikaw, Pilipino, inom ka, pa-inject ka, okay? 5 million, 6 shots. Wow, proud na proud, milyonaryo ako. Yan, stem cell ako. Oh, ini-inject sa'yo. Ano? Eh kung i-adapt sa DNA mo, yung DNA na kasama doon, at yung triglycerides mo, babagsak din. Di mamatay kang maghilik. Panay ka nalang blood clot. Sa sobrang hambog mo na, babata ako. Then milyonaryo ako. It's no use. No? It should be the correct supplement that you're going to take. Huwag na tayong mahiya na tawaging matanda. Dahil ang bata, walang wisdom. Ang matanda, done a lot of homework. Yung bata, wala pang homework yan. So, walang grado yan. Ikaw may grado. Eh, bakit ka magpakabata? Ako, I am never ashamed to be called an elderly. Although, paminsan, nagbiro ako. First time ko pag sumakay ng bus, nakatayo pa ako. Sinabihan ako ng konduktor, Lola, saan po tayo? Sabi ko sa konduktor, gusto mo hindi kita bayaran? Yung anak ko sa likod, Mama naman, ang kulit mo talaga dito. Sabi ko, hayaan mo, hindi naman niya ako kilala eh. Saan po tayo, Lola? Gusto mo, hindi kita bayaran? Yan sa SM, kain kami sa food court. Lola, may card. Hindi pa ako senior no? Cash po, hindi card. Hindi po, senior. Tayo na. Eh, hindi ako kakain dito. Gawin lang kung matanda. Sabi ng anak ko, Mama, tabi na lang. Tabi. Alam ko nang gusto mo eh. Gawin pa tayong matanda. Umupo lang ako. Pero nakangiti ako. Sabi ko, tanda na talaga ako. Pagtapos namin kain, agad kami sa SM doon sa itaas. Sa'yo. Yan, sige. Kasi pag ako namili, ayaw nyo eh. Pili kayo. Sige. Pili. May mga tindira, sabi. Ma'am, bagay na bagay ito sa'yo. O, ang kulay. No, di ba ang ganda? Bagay, ginano pa sa akin. Oo nga, miss! Bagay talaga ito sa akin. Magkano yan? Bayaran ko agad yan. Bayaran ko na. Pag-branch mo, ang bilis mo mga nakapili ka agad. Oh, yes! Thank you, miss, ha? Yes, ma'am, thank you. Kasi sa lahat ng tao, siya lang naniwala na prolific pa ako. Dahil yung kanyang inuwi sa akin, maternity dress. Maternity dress, binili ko. Sabi ng anak ko, wala, kung may tupak yung matanda niya, lumabas naman kakulit. Sabi ng tindira, oh! Sabi ko, bawiin mo, na-prolific pa ako. So, tawanan sila lahat. Datang naman ko sa anak ko, sinapahiya sila eh. Wala ko kilala. I have to laugh, I have to smile, di ba? Otherwise, kulbot mukha ko. Kulang na nga suog mo. Kaya paminsan may manligaw pa. Shh! Huwag na. Don't count on me. Bakit naman no? Hoy! Wala na ako'y hormone. Wala na ako libog. So, it's just a joke. But you know, it's just how you make life. Yung bang cheerful life. Araw-araw kahagalpak ng tawa. Di ba nila? Kahit mabuhi ka pa paminsan, itawa mo yun. Bakit? Hindi lahat ng tao tumawa na buhi. Yung kapag tanggal yung pustiso ko, tawa pa rin ako ng tawa. Sabi ng anak ko, Ma, yung bungi mo nagkita. Ay, hayaan mo yan. Paminsan-minsan mo sila makakita ng aking gilagin. Okay, so, any question? Any question?
Eh, yung mga lalaki naman, pareho man din, maglaylay din yan. Oo. Sa akin lang masabi sa mga lalaki, at the age of 40, please stop wearing brief. Make use of boxer short. Kasi, that gives you problem on the prostate. Dahil, laylay na nga eh. Pilitin mo sa isiksik mo yan, lalabas pa rin yan. Eh, rin may balls na nga eh. Okay? Iinit yan. Pag init, ay prostate mo. So, ang maganda, boxer short, left and right, parking. Hindi na yan magumpugan. Kasi meron namang boundary. So, wala yan. So, you let it free. So, wala kang problema ngayon sa prostate. But you have from time to time, you have to check your prostate. Kailangan magpa-exam kayo ng PSA. Pakuha kayo ng dugo for PSA. Kasi kandidato talaga ang lalaki pagtungtong sa 40 onward. Iba na yung bit-bit mo yung sarili mong kubita. I know, multi-millionaire. Sabi ko talaga itong prostate, walang sasantuhin. May aeroplano, may barko. Pero hindi niya kaya magbayad ng tao, magbuhat ng kanyang kubita. Bakit? Nakakatiter eh. Nakakatiter. Ang ginawa sa kanyang katiter, nilusot dito sa pantalon. Nakaakyat dito, labas dito. Yung tubing. Tapos nilagay doon sa attache case. Akala mo may dalang diamonds na hindi talaga bitawan. Kahit anong posisyon niya, bit-bit niya lang talaga yun. Sabi ko, what a pity. Napakayaman tao. Ilan ng barko, ilan ng aeroplano. Hindi mo lang makabayad ng tao magbitbit sa kanyang sariling kubita. Kasi pag ibang tao magbitbit noon, mabatang pa, madekadistahan ng konti, mabatang, mabunot dito. Ang sakit pag reinsert. That's why ginawa niya, siya lang talagang nagbitbit, pero talking to dignitaries sa loob-loob ko. Nakapiti. Multi-millionaire, bitbit yung sarili niyang kubita. So kung ayaw niyo magbitbit yung sarili niyang kubita, check your PSA, ayusin ang mata sa paningin, na huwag uminit, at kailangan may baterya ang cellphone para na pag uminit, text agad, tawag ni Mrs. Honey, PLDT. Huwag nang magkamali yung kapitbahay matawagan, ha? Kasi kailangan madiskarga. Okay? Huwag naman na pirming diskargado kasi matuyuan ka rin. That's why ang mga matanda, hindi pwede sana na mag-asawa ng bata. Kasi matuyuan sila eh. Ang stamina ng matanda is different sa bata. Eh, siyempre, normal naman talaga yung pagpagod na si driver, ang konduktor ang mag-drive. Eh kung ang konduktor ay bata pa, kawawa itong si matanda. Magiging bitso. Reckless driving. Oh, reckless driving pa. Meron pang tsubibo. Patay si matanda, baka makadilat at emergency room ang labas. So, kailangan talagang i-regulate. Wait, Doc, kasi may nabasa ako matanda na tinuro ng Viagra. Pero after namatay siya. Yeah. So, ano ba yung effect ng Viagra? Kasi ang Viagra, it constrict the blood vessel. So, nag-cardiac arrest. Now, meron tayong tinatawag ASEAN Viagra, the tungkat ali. 7 species ang tungkat ali, ha? Look for the golden tungkat ali. Kasi ang tungkat ali, it increases libido, but it is a vasodilator. So, simply during contact, at the peak of the ejaculation, tataas din yung beating of the heart. So, pag beat sa heart, kung hindi makapag-dilate yan, arrest ka doon. Pero kung pag beat sa heart, nag-dilate siya, hindi ka maka-cardiac arrest. That's why sa formulation ko sa aking, alam mo ba ang formula ko? Ang tawag Pinistan. Pinistan si penis. Pinistan. Okay? Because I pity itong mga matandang lalaki na gustong-gusto, walang mangyari. Kahit anong pakiusap, hindi na daw tumayo. Pagalitan mo, mukha na lang ang galit. So, wherever I give my seminar, kahit anong supplement, I will always end up with questions related to sex sa reproductive system. So, doon mo makikita yung needs talaga ng tao. Hindi ito na binibelittle natin sila o kabastusan. It's evaluating what majority wants. So, the silent killer ngayon talaga
is sexual problem. May prostate po tayo yung large. Pero nakaka-affect po ba sa erectile? Yes, of course. Pero nag-erect pa naman. Oo naman. Pero ang problema mo lang doon, pag mag-indulge ka, tapos merong problema doon, makandidato ka talaga din sa insertion of catheter. Kasi lalo mag-inflame eh. Sakit po kasi. Ang sakit talaga. Pero harvest time. Pag nilagyan po ng catheter, 1 month, tumitigas pa po ba yun? Oo naman. Kasi nga, ang catheter has nothing to do with the nerve endings. That's why, when you look at something to take, situate na meron niyang kasamang butokola, meron siyang kasamang dongpay para sa heart at tungkat ali, then, etc. etc. Ginseng, you want horny, then horny ko. Kasi meron yan eh. That's why, ang ibang gumagawa niyan, sinasabihan ko yan, huwag lang kayo basta magkuha nito, truffles mushroom, horny goat, o buntot ng pagi. Pag ilabay, maawa ka sa tao, mamatay yung nakanganga. Kailangan sila synergistic to each other, and it should be in the proper ratio and proportion na you have to consider everything eh. Kasi hindi pwede na permanente na sa itaas. It should not be. Kasi ang true to women, both male and female, the crescendo or the graph during sexual contact, you will start with 0. Once stimulated, dahan-dahan yan, hindi pwede yan ganyan eh. Kasi pag iganyan mo yan, BP will also rise. Tandaan natin yan. Kailangan the organism has to adapt muna yung tinatawag natin dahan-dahan. Kasi mas masarap man ito dahan-dahan kaysa bilisan. Dahil kung bilisan mo, pagkatapos, what's next? May return program ka pa ba? Baka double program ka pa ba? Pag double program, pangatlo, wala na tuyo, maghanap ka na ng sabaw. Okay? So, kailangan yan, hindi ganyan. Kailangan the stimulation should be in slow. Like that. Okay? Now, in this slope, ito yung crescendo, ito yung ejaculation point. Pag ejaculate, to have a very perfect or enjoyable sexual contact, it should be this way. That part, pagdating ejaculation, okay, it should not drop. Bakit? Murahin ka sa partner mo. Bagsak ka na, siya sige pa. What is important is yung timing, dual timing. Yung sabay. Yung sabay. So once you reach this should be like that. You must form a plateau. Giving your heart, giving your lungs enough time to pump and to breathe air to replenish the lost oxygen which is needed in the production of the next batch of energy. So, pagdating dito, pag-ejaculate, diretso, patay yung partner mo, magagalit kasi wala pa siya. So, kailangan, pagdating dito, you have to control na magdaganyan yan, then start to slow down. Okay? There. It should be like that. Hindi yung ganito. Para kayong electrocuted. And this has no quality. With this, even a single program, this will do. Because there is gratification in that system. Pero if you do like this, one might be gratified, the other is not. So there is no conjugal happiness. Isa lang. So pag isa lang parati, isa lang, tendency sa isa maghanap ng sexually compatible person. Kasi i-check mo yung mga nagsihiwalay, yun. They know how to do it, but they don't know how to do a quality sexual intercourse. So, kung pag masalisihan na mas magaling, iwanan yung isa. Bakit? Masatisfied ako rito eh. It is the point of gratification that matters most. How would you reach dual gratification? Communication lines will always be open. And of course, you have to look into your own limitations. Sino ba ang weak sa hormone? Alright, pagtulungan kayo.
Pag HRT, hormonal replacement therapy, hindi lang yan sa babae, pati lalaki yan. So, habang masave ang marriage, save it. Dahil walang pinagsama ang Diyos na hiwalayin ng tao. Eh, sa akin naman, hiwalay, hindi naman ako nagpaghiwalay sa kanya. Anak ko man, nagpahiwalay sa amin. Hindi ko kasalanan yun. Kasi yung anak ko, go. So, wala akong magawa, ayaw na nila. Ninamili ako, dito ko sa anak ko. Diba? Pero hindi pwede na all the time gawa natin ang katwiran. We have to look first to our own limitations before you go into the limitation of your partner. Kasi mahirap yun, bias kayo. Pero if you do that, you are not cheating yourself. It is holistic in approach, and God will bless you with wisdom to understand fully kung saan ba ang mali yung dalawa. Basta ito, do not think of a dirty thing. This is one of the best gift that God has given to man. That is sex. So you have to practice that holistically. Wholesome at talagang with the permission up there. Kaya lang, sabi nga, mas masarap talaga itong ninakaw eh. Ninakaw na panahon. Diba? That's why si Mrs. kailangan, iba-iba ang nighty mo. Ano, kahit iba-ibang nighty mo, parin mo man din yan eh. Diba? But you have to change position, you have to change venue, you have to change light, you have to change the curtain, diba? Pwede sa kusina, pwede sa refrigerator, unplug mo lang. Baka mag-grounded ka. But that adds flavor to the relationship. As long as do it in discreet. Kasi yung boss ko noon, nung nag-practice pa ako sa paggamit, veterinary medicine. Na-late. Natuyuan ako sa airport. Saan ba ito? Ayan pala pagdating, Marlene, disgrasya. Bakit? Nahuli ako ng anak ko. Wala ka? Luko-luko ka pala? Hindi! Kasi pauwi na ko sa Cebu. Siyempre natin, ako ni Mrs. ang anak ko. Doon ako sa clinic ko sa Manila. Tapos, siyempre, paalis na ako. Di, may contact kami. Eh, ito kasi, malapit na ako. Sinabi ko sa Mrs., malapit na ako. Isagot naman ni Mrs., antayin mo ako. Natulog yung bata. Nakagising. Kala na bata, antayin mo ako, malapit ako, antayin mo. Sabi ng bata, andayan niyo, sama ako! Cocaine siya! Ano magawa niya ngayon? Missionary position. Oh. Sabi, ano ginawa mo? Sabi niya, sinabi ko, naglaro lang kami ni Mami, hiya-hiya. Sabi ng bata, ay daya! Ako, hiya-hiya din! Sumakay din sa daddy sa likod. Naku, si Mami din sa ilalim. Sabi niya, laking disgrasya, Marlene! Ang nangyari. Sabi ko, buti nga sa inyo dahil hindi kayo maingat. Children should not see that. But regardless kung ano yan, sa inyo yan, lisensyado kayo eh. Kung ano gusto nyo. Basta lang, wala yung mga bata. Ang ingay-ingay, malapit na ako, sagot din yung bata. Antayin mo ako! Hindi nagising yung bata. Sama ako! Kasi nasa clinic eh. So, these are, there are a lot of stories told on sexuality. Para sa akin, ang pinakaganda talagang election, sex education. Kasi you can compare that to even to animals. And saan tayo nagkukulang? Saan tayo lumabis? Are we doing that within the context of spirituality? Or are we doing that within the context of being animalistic? Or are we doing that in the context of being ignorant? Kasi doon mag-umpisa ang ating mga mali. So, I hope I've delivered you that. So, mula noon, ayoko sana makita may kulubot ang mukha. Kasi kulang ka sa estrogen. Kung basta kulubot, kulang sa estrogen. And kung sluggish. So, all this will boil down to hormonal imbalance. So, see your yes. Last na lang, Doc. Oh. Kasi po yung bena ko, maaaring natalian niya siya. Pero at the age of 50s, nagkaroon siya ng yung mas dito po sa
Totally din ang nagkaroon ko ng tumor. Pero may nagsabi na ang sanhin daw na dahil maaga ng organ. Ligation? Yun. Dito lang sa baba, layo naman eh. Dito sa baba, kung yan ang dahilan, dadaan pa yun sa ovary. Pag galing sa ovary, dadaan pa sa thyroid bago makarating sa pituitary. I don't think so. It's really na nangyari yan na nagkaroon siya ng mass. Isa kasi sa makaroon ka ng mass sa brain, kinulang ka ng oxygen at you are acidic. Di ba pag mag-cool, acidic ka, migraine, tapos hilutin yung ulo mo, maraming bukol-bukol. Na-enlarge kasi na-inflame yung mga blood vessels. Malago na po yung mata niya. Yes, of course. Kasi andito lang yan eh. Andito lang yan, nasupresa dahil sa mass, dahil sa cyst, na ipit na yung optic nerve. So, dahan-dahan siya maglabo. So, mamili lang siya. Kung meron siyang milyon, hindi magpa-tanggal siya sa cyst. Pero, sa amin, sa naturopathy, meron kaming mga paraan na hindi, through herbs, pwede man tunawin yun eh. Kahit sa amin nga, yung blood clot, simple lang ang kuwan dun eh. Simple lang ang gamot doon. Yung blood clot sa ulo, kahit ka lang isang pinyang hinog araw-araw. Tanggal yung clot mo. Kasi malusaw ang clot doon sa melopectin and bromelain nga na dyan sa pinya. Oo. Kaysa magastos ka ng opera, pag mabuhay ka nga duling, kung hindi, basta affected yung non-facial nerve, kung hindi ka mabulag, pati yung speech, ma-altered, marami. Eh, maganda din itong poor kasi hindi makabayad. So, doon lang sa pinya. Pinya lang ka naman nun. At saka mushroom. Okay? Any kinds of mushroom? Maganda talaga pagdating doon sa clot, Agaricus blaciniform. Pagdating naman sa reproductive, reishi mushroom, Organoderma lucidum. Isa lang yan. Then Shiitake, i-couple mo lang sa Agaricus, Maitake mushroom. Pag doon naman sa prostate, Agaricus naman at Truffles mushroom. May mga partner yan eh. Yes. Yung OB, pwede ba yung mga capsulized air dry lang? Hindi lulutuin. Mayroon pa ba yung enzyme kung hindi lulutuin? Once dried, it has no more. Pero depende sa drying. If it is freeze-dried, yes. Kagaya sinasabi nyo dito, freeze-dried yun. Pero kung sun-dried, dumaan sa init, wala na. Air dry lang. Pero naman, you turn out expensive kung ang ube, i-capsulate mo. Kasi ang pagbayad sa isang kapsula lang, bayad lang sa toll manufacturing yan, with blistering yan, 1 peso, 150 centavos na yun. Yeah. Oo. So magkano na ngayon ang gagastusin ng tao? Araw-araw, makaka-take ka. Kumain ka na lang ube. Maglaga ka na lang ube o gusto mo hilaw na ube, kuha mo rin ng enzyme. Meron namang ube na hindi makate. Pwede mo siyang gawing salad eh. Gadgarin mo lang. If you want the enzyme. Pero kung ayaw mo sa enzyme na madulas-dulas, di lutuin mo. You still get your progesterone and estrogen. Pwede magawang salad, ha? Yeah. Ikuan mo lang sa, yung sa cheese, yung gadgaran sa cheese na pino. Okay, ikumpul mo lang siya ng carrot so you have your beta-carotene, the vitamin A. Yeah, Ihalo mo siya and then gusto kang may taste pa rin siya. Haluan mo siya ng kamote. Yung sweet potato. Yun na, masarap na siya. Tapos, gano'n lang apple cider vinegar na konti or calamansi. You got it. I ate carrots, green pepper, pero inaano ko ng yung tuna salad, tuna salad, yun ang dressing. You still have tuna? Yeah, oo. With mayonnaise. Pero, So you have your sodium benzoate and you have your potassium sorbate. No, ako lang gumagawa with mayonnaise. Gumagamit ako. Mayonnaise, nagamit ka ng mayonnaise. Yeah. Of course, the preservative of your mayonnaise is sodium benzoate, you have MSG in there, and you have potassium sorbate. So, ilang chemicals yun? Pag mayonnaise. Gusto ka magawa ng mayonnaise? Kuha ka ng itlog, kuha ka ng mantika, lagay mo sa blender. Pag beat nun, mayonnaise yan. Olive oil, no? Mas maganda, no? Itlog. Gusto mo kuha ang transfer factor, take it hilaw.
Gusto mo makuha ang choline? Take it lang. Gusto mo ang choline? Choline automatically becomes your acetylcholine A. That is in the synapse of your axonal dendrites of your neurons. So, hindi ka na malimutin. Tedious nga to become healthy. Pero kung gusto kang automatic, meron, automatic ka rin mamatay. So, anything that you shortcut will resolve the problem. But when you do that on the proper sequence, accurately and precisely, you'll get the correct product. Okay? Uwi na tayo kasi gabi na. Thank you, Doc. That was excellent. Just so you know, we are going to have her 3 more weeks, 3 more Thursday nights, so please bring your friends because this is going to be for you to be informed about hormonal imbalance. That was probably one of the most graphic, descriptive, enlightening talks I've heard on sex. But anyway, it's kind of interesting. But it was really good. I'm really, really excited about what's coming up with her. So anyway. Too bad for you. Too bad for me because I don't understand it. I got a nosebleed tonight just listening to her, but that's okay. Just like you get nosebleeds when I talk in English, I get nosebleeds when you talk in Tagalog. So it's kind of a trade-off. Anyway, have a great evening. We'll see you next Thursday night. She will be back again. Bring friends, please. Let's fill up this room, and we'll hear from her again. And have a great week, and we'll see you tomorrow. If you're a leader, we'll be training. And so God bless, and have a great night. Take care.